Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay mag-repaint po kami ng office table gamit po ang automotive lacquer na pintura. So panoorin po niyo mga boss hanggang sa dulo para po makita po niyo kung paano po mag-repaint para at least may idea po kayo kung paano po ito gagawin. So simulan na po natin. Ang ginagawa po namin mga boss, unang-una, nililiha po namin ito. Nang sa ganun po, matanggal po yung dumi. At pangalawa mga boss, para na rin po maalis yung langis na dumikit po dito. At pagkatapos mo namin niliha ito mga boss, ay pinunasan po muna namin ito ng lacquer thinner. Bago po namin ito inisprayan ng automotive lacquer primer surfacer. Ito po ay hindi na po kami nagmasilya, gawa ng wala naman po siyang problema. Ang tanging problema lang po dito mga boss, yung kanyang dating kulay, gawa ng ayaw na po ng may-ari ang kulay na yun. Sa mga nagtatanong dyan kung ano po ang halo ng ating lacquer primer surfacer, hinaluan po yan siyempre mga boss ng lacquer flow at lacquer thinner. Hindi po pwede mga boss na wala pong halong lacquer thinner at lacquer flow ang ating primer, gawa ng malapot po. Kaya meron po siyang lacquer thinner. At ang gamit naman po ng ating lacquer flow para po hindi magpapawis habang nag-i-spray po tayo. At the same time, makakagapang po siya ng husto. So pagkatapos nga pong natuyo yung ating primer surfacer mga boss, ay nililiha na po natin siya. Gamit po ang lihang number 240. Hindi na po namin niliha ito mga boss ng wet sanding, gawa ng nakakarpet po kasi ang flooring nito. So ano nga ba mga boss ang mga purpose kung bakit natin lihain ito? Ang purpose po nito mga boss para makakapit po ang pintura na ipapatong po natin dito. At the same time, mapakinis po natin ito. Dito mga boss, pati kaloob-looban po ng mga drawer, isinama na po natin sa pag-spray nang sa ganun, kung ano po ang finish dito po sa labas, ganun din po dapat ang finish po na makinis pati loob. Meron din po kasing ibang trabaho mga boss na yung labas lang po ang pinapakinis ng gusto, yung loob niro-roller na lang. So dito po sa ginagawa po natin, labas at loob po kailangang makinis. Para po masasabi po talaga natin na quality po yung gawa natin. At pagkatapos nga po nating magliha mga boss, ay ini-sprayhan na po natin ito ng ating kulay. Yung ating automotive lacquer white. Sa mga nagtatanong po kung ilang beses ba natin patungan, pag nagkulay na po tayo, dapat po mga boss, 2 hanggang 3 patong po ang gagawin po natin. At sa bawat patong mga boss, hindi po kailangan na kapalan po natin kaagad. Dahil papatungan pa naman po natin. Lagi ko pong pinalala mga boss ang mga ganong mga bagay na hindi po natin kapalan kaagad mga boss para hindi po tumulo. Sa mga nagtatanong po mga boss kung ano po ang mixing ratio nitong ating kulay, itong ating automotive lacquer white. Ang halo po nito mga boss ay 10% po na lacquer flow base po sa dami ng ating automotive lacquer white at 20% po na lacquer thinner base po sa dami ng ating lacquer white. So ang tanong, bakit ganun kadami mga boss? Unang-una po mga boss, ang compressor po na gamit po namin ay maliit lang po. 1/4 horsepower lang po yung gamit po namin. Kaya kailangan po talaga namin medyo damihan po ng thinner para maganda po ang pag-spray po nito dahil mahina nga po ang hangin nito. Lagi pong kapos sa hangin kung 1/4 horsepower lang po ang gamit po natin at duko finish po ang gagawin po natin. Hindi po kagaya kapag varnish ang gagawin po natin ay hindi po ganong problema kahit pa maliit lang po na air compressor ang gamit po natin. So pagka ganitong duko ang gagawin po natin mga boss, ano ba dapat ang air compressor na gamitin po natin? Mga boss, ang may suggest ko, pinakamaliit na po yung 1/4 horsepower, kagaya po nitong gamit po namin. Pero dapat po, maka 1/2 horsepower man lang, 1 horsepower, o mas maganda kung 2 horsepower ang inyong air compressor para hindi po kayo mabibitin kapag mag-spray po kayo. Siya nga pala mga boss, kung sino man po sa inyo ngayon na hindi pa nakapag-subscribe dito po sa ating channel na ito, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag pong kalimutang i-like ang video na ito at i-share. So pagpatuloy po natin mga boss, pagkatapos po nating i-spray yung ating automotive lacquer white, itong aming kulay po, ay patutuyuin po namin ito hanggang 2 oras po para mas maganda po talaga bago po natin ilihain ito. At ang gagamitin pong liha dito mga boss, number 400 na po. Bago po natin ito i-top coat ng clear. Sa mga nagtatanong po kung ano po ang gamit natin dito na top coat clear, dahil sa ito po ay kulay puti po, ginagamitan po namin ito ng water white clear gloss lacquer. Yung parang tubig lang po ang kulay, clear na clear. Dahil kapag gamitan po natin ito ng clear gloss lacquer, ang mangyayari po mga boss, maninilaw po siya. Kaya minsan mga boss, nangyayari po yan sa mga doko po ninyo na
kulay puti, tapos nung tinapkot po ninyo, nanilaw po siya. Yun po ay dahil sa clear gloss lacquer na gamit po ninyo. Dahil yung clear gloss lacquer po kasi mga boss, hindi po talaga siya malinaw na malinaw, nakagaya po ng water white clear gloss lacquer. Pero may paraan po mga boss, kung wala po kayong mabili na water white clear, pwede na po ang clear gloss lacquer. Pero sa halip na i-special ninyo pag-spray yung clear gloss lacquer, mas mabuti pang ihalo na lang po ninyo yan sa inyong automotive lacquer white kaysa i-special po ninyo pagbugayan dahil manilaw po talaga yan. Ulitin ko po mga boss, kung sino man po sa inyo hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss, at huwag po niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.